ayan, dahil bukid is life, so ayan, andito po ako ngayon sa aming palayan. So, since rainy season na, rainy season. So, ayan, panahon na po para magtanim ng palay, panahon na po para magtanim ng makakain sa susunod po na mga panahon. So, ayan, so ipapakita ko po sa inyo yung aming palayan. Ayan. Ayan po. Ayan yung bahay po namin, dito lang po yung palayan. So, ayan guys. So, yung doon banda, doon, hindi na po yan sa amin. So, sa kapitbahay na po namin yan. Ayan, ayan, ayan. Ay, yung pamangkin ko guys, nakuha. Yung dito banda po, sa kapatid ko na po yan. Sila po yung nagtatanim dyan. So, meron pa po kami doon banda. So, doon po tayo pupunta. So, actually guys, yung dito banda, tapos na po yan na turtle. Turtle. Ayan. So, tapos na po yan. So, doon po, meron po doon. Ipapakita ko po sa inyo. Tsaka muna tayo. So, ayan. Aside po kasi sa panahon na struggle ng mga magsasaka, ng mga magpapalay, kasi minsan bumabaha dito guys, eh. May mga palayan na binabaha talaga. So, isa doon pa sa struggle nila is walang sariling makinarya, yun nga yung tinatawag na turtle, yung thresher, yung rotor, harvester, ayan sila yun. Kapag wala kang ganyan, napakahirap talaga guys. So, ngayon, ang pag-turtle kasi guys is pangalawa na siyang proseso. So, yung unang proseso is yung pag-aararo or yung rotor guys. So, yung bagong dahil nga high-tech na tayo guys ngayon, so rotor na po yung tawag. Yung dito sa amin, pinarotor na po namin kasi mahirap yung pag-araro, napakahirap. Tsaka kawawa din yung kalabaw. So, ayan. Ayan guys, sa last 2020, sobrang dami ng naging problema na dumating, especially lahat naman nahirapan. So, ayan, yung mga magsasaka talaga nahirapan kasi sobrang baba ng presyo ng palay. So, this year, 2021, we are hoping na sana tumaas man lang ng kaunti yung presyo ng palay. Kasi mahirap talaga siya, as in mahirap. Ang daming gastusin, tapos mura lang yung presyo. Pero I know naman na maraming dahilan kung bakit ganun, kung bakit nangyari, kung bakit napakamura ng presyo ng palay. So ayan. Ganun pa man guys, yung ating mga magsasaka, hindi sumusuko, patuloy pa rin na lumalaban. So, patuloy pa rin na magtatanim para may makain ang pamilya, para may makain ang buong bansa, buong bansa. Ganoon naman talaga, di ba? Kung wala yung mga magsasaka, kung wala yung mga nagtatanim ng palay, wala rin naman tayong kakainin, di ba? So, kumbaga, accept the reality na isa sila sa mga nagpakain.
So guys, at last natapos na rin. So ayan, nakakapagod din. So nakakangalay ng kamay, tsaka nakakangalay ng mga tuhod. Pero at least nakaya. So 3 block pa nga lang yun guys, no? Medyo nakakapagod na how much more kung lahat, no? So ayan, very thankful for today. At least natapos na yung kasunod naman ulit na tatrabahuin. So ayan, sana po manood kayo. At sana po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. So at abangan nyo po yung mga susunod pang mga videos na i-upload ko po. Thank you po. God bless. Ingat po lagi. And remember always, God is good all the time. So kahit gaano man kahirap ng buhay, at kahit marami mang pagsubok na darating at darating pa sa atin, kayanin natin guys, kasi may pag-asa, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So maraming salamat ulit sa panonood. Sana po, huwag niyo pong kalimutang i-like, tsaka mag-subscribe na rin po sa YouTube channel ko. So, bye-bye po!